Congratulations sa'yo dahil finally, naghahanda ka na para sa job interview. Or malamang nag-a-apply ka pa lang at gusto mo maging prepared in case tawagin ka for interview. At pwede rin naman gusto mo lang lumipat ng work para magpataas ng sahod. Pero ang tanong, during interview, alam mo ba kung ano yung hinahanap nila sa isang aplikante? So dito sa video na to, hindi ko kayo bibigyan ng mga common answers kung ano ba yung dapat isagot sa interview. Kasi kapag nanood at nag-research ka, napakadami mo namang makikitang sagot dito. Pero, ang isi-share ko sa inyo is kung ano ba yung mga ginawa ko noon, bakit ako natanggap sa trabaho. At sana tapusin niyo itong video na to kasi isi-share ko sa inyo kung ano ba yung mga ginawa ko noon, bakit naman ako hindi natanggap. Hi, I'm Ping. At mula dun sa unang video ng series na to, nabanggit ko na ang primary source of income ko is yung aking day job. So, nag-work ako sa isang manufacturing at distribution company sa Quezon City. At dahil naging job hopper ako noon, ginawa ko itong video na to para matulungan yung mga aplikanteng pinatawag pa lang for interview. So, dati as fresh graduate, nung naghahanap ako ng work is medyo confident ako kasi galing ako sa isang magandang school. Well, mapuwa. Pero sa totoong buhay, hindi pala ganoon yung laban. Sa buhay pala is para kang nasa gubat na kailangan mo makipaglaban para mabuhay. And in fairness kasi nung first interview ko, nakuha ako agad sa work. And so far, mataas yung success rate ko sa mga job interviews. Pero, alam nyo ba yung success ko dito sa mga job interviews is galing din siya sa mga failed experiences ko. Oh my God. So sabi ko kanina, first interview ko is natanggap ako agad sa trabaho. Then, ang ginawa ko is nag-job hopping ako, so lumipat-lipat ako ng iba't ibang company para sa career advancement at syempre para na rin tumaas yung sahod. Bali, naka-anim akong lipat no, bago ko nasabi na gusto ko dito na ako sa company to magre-retire. Pero along the lipat-lipat sessions ko is meron din akong mga company na in-applyan tapos nabigyan ako ng job offer at meron din akong mga company na in-applyan tapos nireject ako. So, ano nga ba ang hinahanap ng mga employer sa kanilang mga aplikante? So, for this video, isi-share ko sa inyo yung 7. So, for this video, isi-share ko sa inyo yung 7 na pinaka-importanting lesson at experience na natutunan ko para matanggap sa trabaho. Ito guys, hindi siya galing sa internet lang ha. Kasi dati nag-search din ako sa internet tapos sinunod ko siya, hindi naman ako natanggap. So, hindi ko na patatagalin kaya simulan na natin. So, pinakaunang tip is mag-research ka about sa company or employer na in-applyan mo. So, bakit ba ito importante? Meron kasing iba na nagja-job hunting tapos kapag nag-search sila ng trabaho dun sa job site na kung anong work yung hinahanap nila, is apply lang sila ng apply regardless kung anong company at kung saan yung location nito. Well, guilty ako dito kasi dati ganito din ako. Kaya kailangan nyo talagang alamin kung anong klaseng company ba yung in-applyan nyo. Kasi it shows na talagang interested ka na mag-join dun sa company na yun. Meron kasing time na tinatanong during interview na, what do you know about our company? Or tinatanong din nila kung meron ka ba idea sa nature of business nila? So at least dapat meron kang idea kung ano bang klaseng company itong in-applyan nyo. Kasi sa perspective ng interviewer, dito nila malalaman kung gaano ka kadesidido na mag-join sa company nila. So, pangalawang tip na dapat mong gawin is, dito sa in-applyan mong trabaho, alamin mo kung ano yung job description. Kasi kung hindi tugma yung skills, experience, and knowledge mo dun sa job description, malamang sa malamang is hindi ka ipapatawag for interview. At bakit mo ba naman to apply kung hindi mo naman pala talino? Pero pag dumating yung time na i-interviewin ka na, based sa job description, makakapag-prepare ka kung ano ba yung mga dapat mong isagot kasi malamang sa malamang is dito rin manggagaling yung mga question. Kaya para masagot mo ng maayos yung mga tanong tungkol sa job description, alamin mo ito mabuti para ma-relate mo kung ano ba yung skills, knowledge, and experience na meron ka. So, pangatlo sa ating tip is assess yourself if qualified ka. Kasi merong ibang company na super strict sila sa qualification. So, for example, yung work na in-applyan mo is under ng engineering department. So, sabihin natin na kayang-kaya mo yung work kasi engineering graduate ka naman or pwedeng ganito rin yung work mo dati. Pero may iba na kahit engineering graduate ka, ang hinahanap nila is yung mga license or board passers. So, dapat mindful din tayo dito. So, another example is kunwari yung in-applyan mong work is supervisory level. Tapos, kahit alam mo sa sarili mo na kayang-kaya mo yung trabaho, pero ang hinahanap nila is 5 to 10 years experience related dun sa work na in-applyan mo. Pag binasa mo yung qualifications na hinahanap nila, malalaman mo naman at maa-assess mo kung qualified ka ba talaga dito. Pero meron namang ibang instances na nag-apply ka kahit hindi ka qualified tapos napatawag ka for interview. So kapag pinatawag ka for interview, either nakitaan ka nila ng potential or wala na silang chance.
So kapag pinatawag ka sa interview, tapos alam mo sa sarili mo na hindi mo naman na-meet yung qualifications na hinahanap nila, ang kailangan mong gawin is i-justify na kayang-kaya mong gawin yung work na to at ikaw yung tamang tao para dun sa posisyon na yun. Pero kung pinatawag ka sa interview at qualified ka naman, ang kailangan mo lang gawin is galingan mo sa interview at mapakita mo kung ano ba talaga yung skills, knowledge at experience na meron ka related dun sa job description at qualifications na hinahanap nila. Kaya pag nangyari to, ang next na gagawin mo is makikita mo sa pang-apat na tip natin. So yung tip na to is dapat malaman mo kung paano ka mag-fit sa role na yon at paano ka makakatulong sa company. Ito guys yung pinaka-importante sa lahat. So bakit? Kasi sa totoong buhay, ang concern ni company is Ano mapapala namin sa'yo kapag hinari ka namin? at kapag in-interview ka ng hiring manager, naglalaro sa isip nila ay Ano yung may tutulong mo sa department nila? and lastly, sa dami ng aplikante na nag-apply sa kanila, ang tanong dito is Ikaw ba yung tamang taong i-hire nila para sa posisyon na in-applyan mo? so yun yung mga katanungan na kailangan nyong i-justify. Kaya dun sa second at third tip natin, dapat gawin nyo yun kasi kailangan nyo talagang malaman kung ano ba yung job description at kung ano ba yung mga qualification dun sa posisyon na yun. Ako kasi kapag tinanong ako dito, ang sinasagot ko is depende sa kung anong hinahanap nila at kung ano yung skills na meron ako para dun sa mga hinihingi nilang requirement. And guys, kapag sumagot kayo, wag lang basta-basta kwento ha. Dapat magsabi ka rin ng experience mo tungkol dun sa job description na hinahanap nila. Pero dapat yung mga relevant experience lang ha, hindi yung kung ano-anong experience yung ikikwento mo. So for example, sa field ko, usually ang hinahanap is experience sa process improvement or process engineering. So ang sinasagot ko is ganito. So based on the requirements, I can fit into this position kasi since part ng work ko dati as business process analyst is to find the pain points in the company and provide recommendations to solve the issues using Lean Six Sigma principles. Pero hindi naman kailangan ng English. Importante is ma-express mo lang mabuti yung sarili mo. So mula dun sa sinabi ko, na-mention ko na ginagawa ko yung qualification na hinahanap nila mula dun sa previous work ko. Tapos nagbigay din ako ng sample output which is provide recommendation and solution para dun sa mga issues dun sa company nila. And nagbigay din ako ng method kung paano ko siya gagawin which is yung Lean Six Sigma principles. Not sure lang kung makaka-relate yung iba dun sa sinabi ko pero sa field ko kasi kung engineering graduate ka, lalo na kung IE or engineering management, alam nila yan. So sa case nyo, dapat ma-relate mo yung experience mo dun sa hinahanap nilang qualification para masabi nga nilang swak ka talaga dun sa hinahanap nilang position. Kaya dapat maging handa rin kayo kung ano ba yung mga possible questions na itatanong sa inyo. At dyan papasok yung susunod na tip natin. Para sa tip number 5 natin is prepare to answer yung mga common interview questions. And syempre kapag nag-prepare kayo, kailangan nyo itong i-practice. So guys, napakadaming common questions dito, no? Ang pinakamagandang gawin dito is mag-YouTube kayo at mag-research kasi napakadami ng experts na gumawa ng mga ganitong klaseng content. So, dun makikita nyo kung ano ba yung mga example ng common questions tapos kung ano ba yung mga tamang isasagot dito. Pero ang tip ko sa inyo is just be yourself professionally and answer everything in relation sa work experience nyo. Pero bakit in relation na sa work experience? So, ganito. Dati meron akong naging interviewer. So, operations manager siya. Tapos ang tanong niya sa akin is, Where do you see yourself in 5 years? so syempre ako meron akong prepare na sagot. Tapos sinagot ko siya kung ano ba yung nakikita ko talaga in 5 years sa sarili ko. So ganito yung sagot ko. So in 5 years, I see myself as a provider for my family. So tama naman, di ba? So wala namang mali sa sagot ko. Pero ang sagot niya sa akin is, ano naman yung matutulong yan sa company namin being a provider for your family? Well, ayun. Personal nga naman at walang connection sa company yung sagot ko. So, ayun. Sinampal ko. Siyempre, joke lang. So, ang result nun is hindi ako natanggap sa trabaho. So, ulitin ko ha. Just be yourself and answer everything in relation sa work experience nyo. So, pang-anim na tip is mag-prepare kayo ng questions dun sa interviewer nyo. So, hindi ito yung bibigyan nyo na exam yung nag-i-interview sa inyo. So, pwede kang magtanong dito kung ano ba yung hinahanap nila sa isang candidate para matanggap sa trabaho. Tapos, from there, kapag sumagot sila, pwede kang mag-share kung ano ba yung experience mo in relation dun sa hinahanap nila sa isang candidate. So, nagigets nyo ba? Kasi parang ganito yung logic ko kapag may interview. So, hindi lang ito tungkol sa'yo. It's about them to find the right candidate para dun sa position na hinahanap nila.
Kaya balikan nyo yung tip number 2 and 3 natin. If alam mo yung job description at qualification na hinahanap nila, it's up to you para ibenta yung sarili mo at matanggap sa trabaho. Ang pang-pito at last sa ating tip is, so let's wait and pray para sa magandang result ng ating interview. So may ibang company na after ng interview nyo, maghihintay ka lang within the day tapos mabibigyan ka na ng result kung pumasa ka ba or hindi. Gaya nung first job ko. In-interview ko ng umaga tapos after lunch, pinabalik din ako for exam and job offer. May ibang company naman na after interview mo, kinabukasan or ilang days yung hihintayin mo bago ka nila bigyan ng feedback. At meron din namang ibang company na after ng interview mo, hindi ka na talaga nila babalikan. Pero syempre, dapat lagi tayong positive at gawin lang natin yung best natin palagi. So guys, na-share ko na sa inyo yung mga tips na sa tingin ko ay very crucial when it comes to job interviews. Pero wag kayong maging dependent lang dito ha. Well, very important tong mga tips na to, pero mas maganda kung dagdagan nyo pa yung research nyo, tapos manood pa kayo ng maraming videos about sa job interviews para maging prepared kayo kapag dumating na yung time na pupunta kayo sa company para sa job interview mo. And lastly, kapag pumasa ka sa job interview mo at sa tingin mo natulungan kita during this process, balikan mo ko at i-share mo kung ano yung naging experience mo dito. At kung hindi naman, huwag kayong panghinaan ng loob kasi lahat naman tayo nagdaan dyan. Embrace mo lang yung life lesson at mag-move on tayo. At dahil kinukumpleto natin yung series ng income stream, natapos na tayo sa main income stream ko which is yung aking day job. Then sa video na to, na-explain natin yung job hunting at yung job interview tips. And ang susunod na pag-uusapan natin is yung freelancing. At para mapanood mo to, dapat na-click mo na yung like, subscribe, and notification bell para maging updated kayo sa mga future video uploads namin. Okay? At kung tapos na, see you on the next video.